Kumusta mga kaibigan? Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang medyo sensitive pero mahalagang topic, ang bulitas implant sa manoy ng lalaki. Maraming lalaki ang curious dito, pero mahalaga na alam natin ang tama at mali bago gumawa ng anumang desisyon. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng benepisyo at panganib ng procedure na ito. Paalala lang, ang content na ito ay para sa educational purposes only at hindi paghihikayat na sumailalim sa procedure. Ang layunin natin ay maunawaan ang epekto, advantages at risks para informed ang lahat. Part 1. Mga posibleng benepisyo. 1. Mas ramdam ng kapareha ang pakiramdam. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagpapa-beads implant ang iba ay dahil sa pagtaas ng pakiramdam sa partner. Ang beads ay nagdadagdag ng texture sa manoy na nagre-resulta sa mas kasiyasya o mas ramdam na contact sa loob ng babae. Maraming babae ang nagre-report na mas mabilis silang nasisiyahan at mas mataas ang pakiramdam sa ilang galaw. Bukod pa rito, pwedeng i-customize ang laki, dami at lokasyon ng beads kaya mas epektibo ang effect sa bawat couple. 2. Pagpapalakas ng kumpiyansa sa psychological na aspeto. Hindi lang physical ang epekto ng beads kundi psychological rin. Kapag alam ng lalaki na may extra siya, nagkakaroon siya ng mas mataas na self-confidence. Ang kumpiyansang ito ay kadalasang nagre-resulta sa mas relaxed, mas engaged, at mas maayos na performance sa lambingan. Sa simpleng salita, minsan mas malaki ang effect sa mental state kaysa sa beads mismo. 3. Minimal na epekto, kung tama ang pagkagawa. Kapag ginawa ng lisensyadong practitioner, ang beads ay nasa ilalim lang balat at hindi nakakasagasa sa nerves o blood vessels. Ibig sabihin, pwede pa ring mag-erect ng normal at ma-enjoy ang bembangan na aktibidad. Tandaan lang, mahalaga ang proper aftercare upang maiwasan ang komplikasyon na pwedeng makaapekto sa function. 4. Pangmatagalang resulta hindi tulad ng creams o pills na kailangan gamitin araw-araw, ang beads implant ay permanent solution. Isang beses lang ang procedure at pwede mo nang i-enjoy ang effect ng matagal. Para sa iba, isang set-and-forget solution ito kumpara sa iba pang enhancement methods. Nar 5. Customization. Sa ilang klinika, may opsyon sa laki, hugis at lokasyon ng beads, depende sa preference ng pasyente at rekomendasyon ng practitioner. Mas tailored ito sa individual, kaya personalized ang experience para sa parehong lalaki at partner. Part 2. Mga posibleng panganib. 1. Impeksyon. Pinakamalaking panganib ng beads implant ay infection. Dahil ito ay surgical procedure. Kung hindi sterile ang environment o mali ang aftercare, pwedeng magkaroon ng pamamaga, nana, o mas malalang komplikasyon. Sa ilang kaso, kailangan pang tanggalin ang beads na pwedeng mag-iwan ng peklat o permanent deformity. Kaya napakahalaga ang lisensyadong practitioner at proper hygiene bago sumailalim sa procedure. 2. Sakit o discomfort sa partner. Hindi lahat ng babae ay komportable sa beads implant. May ilang partner na pwedeng makaramdam ng sakit, irritation o sugat, lalo na kung masyadong malaki o hindi tamang lokasyon ng beads. Ito ang dahilan kung bakit communication at consent ay sobrang mahalaga bago isailalim sa procedure. Ang goal ay mas enjoyable ang lambingan experience para sa parehong partner. Peklat, bukol, o permanenteng deformity. Kung mali ang technique o may komplikasyon, pwedeng magkaroon ng hindi pantay na beads, matigas na bukol o peklat sa manoy. Minsan kahit tanggalin ang beads, hindi na bumabalik sa dating itsura ang manoy. Ito ay permanentang epekto at pwedeng makaapekto sa self-esteem at mental well-being ng lalaki. 4. Walang garantiyang mas maganda ang kasiyahan life. Ang masayang bembangan life ay hindi nakadepende lang sa beads. Kahit may beads, kung may problema sa communication, emotional connection, o sexual dysfunction, hindi rin magiging masaya ang experience. Ang beads implant ay enhancement lamang, hindi miracle solution. 5. Legal at medical issues. Sa maraming bansa, ang beads implant ay hindi regulated o illegal kapag ginawa ng hindi lisensyadong practitioner. Walang insurance coverage sa karamihan ng kaso, kaya kapag nagkaproblema, ang gastos ay personal at limitado ang legal recourse. Kaya mahalaga na alamin ang local laws at medical regulations bago sumailalim sa procedure. Okay mga kaibigan, sana ay malinaw sa inyo na ngayon ang positibo at negatibong epekto ng beads implant sa manoy. Tandaan, ang content na ito ay for educational purposes only at hindi ito paghihikayat na sumailalim sa procedure. Kung nag-iisip kayo tungkol dito o may mga tanong tungkol sa sexual health,
laging kumonsulta sa lisensyadong medical professional para sa tamang guidance. Sa huli, ang Bembangan Life ay hindi lang physical, communication, trust, at intimacy ang pinakamahalaga. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mas maraming educational content. Maraming salamat sa panood at kita-kits sa susunod na video.